Hello, hello, Leo Collective. Ako po ito, si James, from James Tarot PH. Ito po ang inyong bonus reading para po sa inyong May, Pera and Career. Alamin po natin ang naghihintay sa inyo para sa kaperahan, trabaho, negosyo, kaching-kaching or projects. Okay? But first, mga Leo, ihanda mo na ay yung isang tanong para sa ating isang sagot, isang tanong. Later po, kung meron kayo pang malakasang one question, hawakan mo yan. Sa dulo po, atin po yung sasagutin. Okay? Let's begin. Holy Spirit, Spirit Guides, bigay po natin kay Leo ang mga mensaheng dapat nilang malaman. Inhale and exhale. Your cards for the month. Ooh, interesting. Oh, nice, nice. Siya nga pala mga mahal kong Leo, maraming salamat po ha sa lahat po ng mga hindi nag-i-skip ng ads, sa lahat po na nagla-like, nagko-comment. Salamat din po sa mga new subscribers natin. Hello. Click nyo po yung notification bell natin para lagi po kayong updated sa ating mga videos. And thank you po talaga sa mga hindi po nag-i-skip ng ads. Malaking tulong po sa akin yan. Thank you, thank you, thank you. So, in the background of your deck, meron po kayong the Queen of Pentacles. Si Queen of Pentacles is all about you prioritizing your kaching-kaching this month. Ramdam ko dito na very, very hands-on ka. Talagang nakatutok ka doon, inaalagaan mo, binubuting-ting mo. Sometimes nag-overtime ka pa. Minsan talagang tawag dito, nire-reject mo yung iba pong appointments o yung iba mong gagawin para lang makatutok ka dito. Kasi talagang very seryoso ka. Sabi mo, this is my once in a lifetime chance and ayaw mo masayang yung pagkakataon. Alam ko, nag-iisip ka ngayon, Leo, kung saan ako kukuha ng pambayad ng utang, pambayad ng bills, pambayad ng tuition, or pambili ng ganito, pambili ng ganyan. Huwag kang mag-alala, lumabas si Queen of Pentacles, talaga namang meron kang discarding makukuha this month. Pambili, pambayad, pangtustos. Huwag mag-alala, meron kang makukuha, meron kang magagamit. Congratulations, okay? In your core energy this month, you have the Five of Cups. Alam ko medyo may kalungkutan ka sa maraming bagay. Halimbawa, nasayang yung pera mo doon, or nalugi ka, or medyo meron kang dinamdam na pangit na pangyayari noon about your pera or career. Maaari din na lay off ka, or nawalan ka ng kliyente, or kumapos yung pera mo sa isang bagay. Huwag kang mag-alala, lahat ng nawala, papalitan. Very, very clear yan sa narinig ko. Lahat ng nawala, papalitan. Lahat ng mga nasayang or nauwi sa wala or nalusaw or talaga namang na-let go mo before na masakit, no? Pero ngayon asahan mo na may kapalit yang maganda. No? You will find a new thing, a new path, a new journey kung saan doon ka talaga magiging successful. Kaya payo sa'yo ngayon, Leo, wag mo nang iyakan, wag mo nang kalungkutan, wag mo nang damdamin pa yung alam mong tapos na. Okay? Because malaking indikasyon yan na kaya natapos kasi may bago magsisimula. Di ba napaka-exciting, napaka-hopeful nung bagay na yun para sa'yo. Kaya kung ano man tong mga kinaiyak mo noon or talagang nagdamdam ka dahil sayang, sayang, sayang. Pero ganun talaga. Life goes on. May darating na bago. Doon tayo mag-focus. Okay? Five of Cups. You have the Page of Pentacles. Okay? Ito na yung sign para sa iyo, Leo. Meron ka talagang bagong makukuha. Meron ka talagang bagong gagawin. Maaring new job, new sideline, new negosyo, new project. And this new thing ay pinapayuhan ka, Leo, na pag-aralan siya. Okay? Kasi nga, makabago, kakaiba, new adventure to, bagong kwento ng buhay mo. So, syempre, hindi naman pwedeng kampante lang tayo. Hindi naman pwedeng yung dati mong napag-aralan, dati mong na-experience, i-apply mo lang dito. Kasi baka mamaya hindi pala tugma, hindi pala ganon kasimple, tapos hindi pala ganon lang kadali, di ba? So,
kailangan mo daw aralin. Ano ba yung mga bago sa bago kong gagawin na kailangan kong matutunan, no? Ngayong buwan na 'to kailangan humble enough ka, no? Be humble enough to admit na, okay, sige, aaralin ko 'to. Okay, sige, titignan ko 'to. Okay, sige, kung kailangan ko mag-training, kung kailangan ko mag-workshop, kung kailangan ko mag-seminar, kung kailangan ko mag-aral sa YouTube, sa mga tutorial doon, sige, gagawin ko. Para lang magets ko kung ano tong bagong bagay na ito na posibleng maging source ng kaching-kaching mo this time. 'Di ba? So, pag may nawala, may kapalit. A new source of great income is coming for you. Congratulations. So, mga Leo, tanungin kita ngayon, ano ba tong bagong gagawin mo? Ano ba tong exciting na new journey na medyo kabado ka? Isulat mo yan sa baba, i-manifest natin. Nako, nagumanda siya, dumali siya, at maging successful para sa'yo. Congratulations. In the area of what you need to focus on, the Four of Cups. Tulad ni Five of Cups dito, masyado ka pang nakatali doon sa mga bagay na pinapanghinayangan mo. Nasabi mo, sayang yun, akin yun, saan ba ako nagkamali, saan ba ako nagkulang, bakit nangyari yun. Nandun pa rin yung energy. Pero sabi dito ng yung spirit guides, mag-focus ka naman sa mga bago, sa mga potential, sa mga pwede mo pang gawin. No? Wag mo nang balik-balikan pa yung alam mong wala ka na magagawa. Kahit i-replay mo pa yan sa isip mo, kahit mag-back and forth ka pa, manisi ka pa ng manisi para lang maramdaman mo na pwede pang ulitin, pwede pang balikan, pwede pang baguhin. Pero in reality, wala. Wala kang babaguhin doon. Wala ka na mapapala doon. So, open yourself. May inaalok daw sa yung bago eh. Meron daw nakahantad sa iyo na bagong pintuan or bagong grasya or bagong pagkakataon, pero napaka-choosy mo. Ramdam ko dito na parang hindi mo masyadong binibigyan ng time or ng oras itong bagong inaalok sa'yo or bagong pagkakataon na nakikita mong potential para sa'yo. So now, open your heart for something new. Buksan ang sarili. Huwag na maghalo-kip-kip dyan. No? Kunin mo yung bago. Try mo lang, subukan mo lang para makita mo kung ito ba talaga yung magpapabagong source ng kaching-kaching mo. Okay? Four of Cups, the Ten of Wands. Okay. Now, you really need to understand na yung mga bagong gagawin, normal lang na mahirap. Normal lang na marami kang dapat gawin. Normal lang na marami kang dapat patunayan doon. Dahil bago yun. Lahat naman ng simula mahirap. Lahat naman ng simula talaga namang nakakapagod, nakakatakot. Pero ipakita mo na you are really a hard worker. Ipakita mo na ready kang maglaan ng oras, pawis, atensyon, effort dyan. Kasi pinagpapala yung talagang mga hardworking. 'Di ba? So, this time around, pinapayuhan ka, let go mo na yung baggages. Meron ka pang mga pasan-pasan na baggages mula doon sa mga pinanggalingan mong mahirap or pinanggalingan mo na talagang nadurog ka, 'di ba? So palayain mo ang sarili mo doon sa mga bigat na 'yon. And focus tayo sa hope, sa pag-asa na yung bagong bagay, paghihirapan ko, yes, pero this time, meron na akong mapapala. Meron akong good outcome na mahihita. Parang ganyan. Okay? So, baguhin natin ang ating mindset when we approach new blessing or new opportunity. Okay? So, mga Leo, ano pong ginagawa nyo today? Nagluluto ka ba? Naglalaba? Or ready nang matulog? While watching this video, comment down below. In the area of what you need, meron po kayong Justice card. Justice card talaga namang this time around, babawi na sa'yo si kapalaran. Okay? Kung meron kang mga back pay, naramdaman ko dito na parang meron ka mga nakabinbin na sweldo ba or benefits or reward or talagang pera mo na naiwan doon sa past na sabi mo, kailangan kong habulin, akin yun eh. Karapatan kong makuha yun, parang ganyan. So, asikasuhin mo daw. Kasi sayang yun, pera din yun, di ba? Karapatan mo naman yun, pinagtrabahuhan mo yun. So, I feel like you have the every right to habulin yun, no? At kunin yun. So, use justice system to do that. For others, nakita ko dito, kung meron kang pipirmahan ng mga bagong bagay, kontrata, dokumento,
upa sa bahay, upa sa pwesto, mga ganyan. Or meron kang loan, kailangan daw talaga basahing mabuti, yung pipirmahan, hindi pwedeng pirma ka lang ng pirma, di ba? So sabi dito, you really need na pag-isipang mabuti bawat hakbang. Yun ang medyo kulang ka eh. Sometimes bira ka lang ng bira. Okay na to, ayaw ko niyan, doon ako, dito na ako. Pero you don't seem to have a lot of time para pag-isipan yung isang bagay. Leo ka, fire sign ka. So, napakaalab lagi ng desisyon mo, napakaalab lagi ng gusto mo, napakatapang mo lagi. Maapoy ka, maapoy, no? So, this time around, yung alab ng pagganais natin to win something, kailangan daw pinag-iisipan lagi. Ha, hindi bira lang ng bira. You really need to realize na kailangan meron akong pinanghahawakan, kailangan meron akong katibayan, kailangan meron akong resources na magagamit ko para ilaban yung gusto ko. Nang sa ganon, walang aberya, walang problema. Okay? Justice, Sun card. Yes, now have hope. Have positivity na what is right for me, I will get it. No? Meron sa inyo nag-aalangan pagdating sa hustisya tungkol sa mga nakabinbin na bayad, sa mga karapatan mong hindi mo pa nakukuha. Sabi dito, maging positibo ka at maliwanagan ka sa tamang proseso para gawin yan. Kung may problema sa labor issues or sa pasweldo, meron kang mga government agencies na pwedeng lapitan, may mga public attorney's office na pwede kang humingi ng payo or legal counsel para maliwanagan ka sa tamang hakbang. Okay? Para naman po sa iba na walang legal issues this time, pinapayuhan ka na before we make a move, dapat clear muna sa'yo kung ano yung dapat gawin. Klarong plano bago hakbang. Okay? Importante yan. In the area of what's affecting current energy, meron kang the Magician card. Si Magician dito, magagawa mo. May manifest ka noon, no? Maybe during the turmoil or during the problem sa past mong ginagawa. Nag-manifest ka sa mo, God, kung talagang hindi para sa akin to, ibigay mo yung para sa akin. Ibigay mo yung pag-unlad ko, ibigay mo yung dream job ko, ibigay mo yung dream money ko. I want this, I want this, I want this. Dahil nag-manifest ka before, tinanggal tuloy ni God yung hindi para sa'yo at ibibigay niya yung para sa'yo talaga nakadikit nung minanifest mo. Kasi siguro nag-iisip ka, bakit inalis yun? Bakit tatanggal yun? Kasi nga meron kang minanifest at yung mga naalis, hindi yun na magbibigay sa'yo ng katuparan ng manifestation na ito, kundi yung bago. Okay? So tong bagong ito na dapat mong pag-aralan, dapat mong buhisiin, dapat mong effortan para maging successful ka dyan, parte yan ng minanifest noon. No? So now, you are bringing a dream into your reality. Kaya, you really need to be alert, be ready. Dapat daw handa kang gumalaw, kumilos, at humakbang patungo sa katuparan ng manifestation na ito. May darating talagang bagong bagay. At hindi ito yung time para maging duwag ka or maging choosy ka. This is a time for you to move, to make a choice, to make a decision, and to start something na parte ng pinangarap mo. No? So, wag mo sayangin yung mga chances, wag mo sayangin yung mga dumarating sa'yo. Magician card, the Ten of Pentacles. Meron kang minanifest na pang long term mo. Halimbawa, nag-manifest ka dati ng negosyo, nag-manifest ka ng permanent job na hindi ka na contractual, nag-manifest ka ng promotion, or nag-manifest ka ng talagang long-lasting benefit sa'yo. No, some of you nag-manifest sana makapag retire na ako, nag-manifest ka for a big loan para sa isang bahay or lupa kasi you're thinking of a long-term blessing. Halimbawa, nag-iisip ka ng pangmatagalang negosyo o kaya bahay mo na doon ka na magre-retire, or you're asking for really a secured life na hindi na ako mag-iisip kung saan ako kukuha ng pera pambili, saan ako kukuha ng pera pambayad or panggastos o pang-retire ko. Now, kung ano naman tong long-lasting na ito, kung ano naman tong long-term na abundance na hiniling mo, darating siya this time. Congratulations. Okay? In the area of your near future, meron kang the Nine of Pentacles. I'm very happy for you.
no? In the near future, you are really building your empire. Very, very financially independent ka. Very financially secured ka. Kung ano yung kailangan mo nandyan, kung ano yung gusto mo nandyan, kung ano yung mga nais mo ay nandito abundantly and really mayabong na available para sa'yo. Hindi mo kailangan dumepende sa iba. Hindi mo kailangan makiusap sa iba dahil kung anong gusto mo meron ka. No? Some of you are building your own negosyo, your own company, or your own sideline na dyan ka talaga titiba-tiba ng perang makapag-supply sa mga pangailangan mo. Ramdam ko dito makaipon ka ng malaki, mabibili mo na yung mga dating pangarap lang, makapagpundar ka ng mga gusto mo, makapagbakasyon ka na somewhere else. You are now enjoying the fruit of your labor. Lahat ng pinaghihirapan, lahat ng ininvest, lahat ng sinacrifice noon, aanihin mo at ine-enjoy mo na yung magandang resulta nito. Congratulations. Nine of Pentacles, the Four of Swords. Yes, you are now relaxed, very, very happy. The dream life na pinagdasal mo, darating sa'yo. No? So, panahon din to really relax, have fun. Sabi ko nga kanina, nakakita ko ng retiree. Parang nag-retire ka, naghanap ka ng pagkakataon para masolido at masiguro na pag nag-retire ako, okay ang buhay ko, hayahay na ako, relax na ako, I can just take a vacation and not worry with expenses, no? So, ramdam na ramdam ko dito na may happy life ka moving forward. You have the money, you have the resources, and you're enjoying every single day with a relaxed mindset. Congratulations. Set off ka na, okay ka na in the near future. In your challenge for the month para sa pera and career, sabi dito ng yung spirit guides, ikaw ang magpapaandar ng swerte mo. Kung hindi ka kikilos ngayon at talagang nag-iiyak ka lang dyan at choosy ka, hinaharangan mo yung mga bagong mangyayari sa'yo or mga bagong potential, naantala yung swerte. Sabi mo, ayoko niyan. Hindi pa ako ready. Umiiyak pa ako sa past na nangyari sa akin. Ayoko niyan. May inaalok sa'yo. Sorry, ayoko. Hindi ako magaling dyan. Ayoko niyan maliit dyan. Or masyadong malayo dyan. You are pushing your luck away. Dahil nga, nagdadamdam ka pa doon sa mga bagay na dapat mo na talagang kalimutan. Now, embrace your luck. Embrace your fortune by accepting this new journey, by choosing this new path. Ikaw ang magpapaandar ng swerte mo. So, move along, stand up, and fight for these new opportunities. Okay? Wheel of Fortune, the Six of Wands. Minamaliit mo ang sarili mo. Narinig ko dito minsan, nagpapadala ka sa opinion ng iba. Kung ano yung opinion ni tatay, opinion ni nanay, opinion ng kapatid, or opinion ng kaibigan o katrabaho, parati kang nakabase doon. Kaya lalo kang nahihirapan, lalo kang nawawala ng gana or lakas ng loob na suungin yung iyong lucky energy. Kaya kung ikaw ay magpapadala sa ibang tao, sayang yung tagumpay na pwede mong kunin. So, think of yourself first and focus on your own journey. At doon ka talaga tunay na makadiretso sa iyong tagumpay. Okay? In your fortune, meron kang crossing bridges. It's time for healing. Yes, healing, connecting, mending, and releasing. Pakawalan mo na kung ano yung mga pain in the past at tumulay na tayo sa mga bagong bagay. Yun ang lesson sa'yo this time. Masyado kang hang up sa past na alam mo naman na, nakabitaw-bitaw na. Meron naghihintay sa'yo. Doon ka dapat kumapit. Okay? In your fortune, meron kang the Ace of Wands. This is really a great time for you para ma-excite. No? This month, makaisip ka ng isang magandang idea or magandang plano na sabi mo, wow, yes, ito na yon, ready na ako. Meron akong new chance, maaring tawagan ka for a new job or makakita ka ng isang bagong opportunity sa internet, sa kalsada, habang namamasyal ka, na-realize mo na, wow, pwede ako dyan. Kaya ko yun. Simulan kaya natin to. This idea na very exciting is your portal for a new life. Naramdaman ko na itong bagong bagay na to na yayakapin mo at bibigyan mo ng chance ang rason ng kaching-kaching.
ang new source mo para umunlad ka. Kaya wag kang wag kang panghinaan ng loob, be confident. Be confident with yourself. Kayang-kaya mo to. Ace of Wands, the Moon card. Moon card's all about you knowing the truth. Nalusaw lahat ng ilusyon, nalusaw lahat ng maling akala, nalusaw lahat ng mga maling paniniwala. At ngayon, meron ka naisip na bago. Yes, may kaba, yes, may takot, pero you know in your heart, akin to. You know in your heart, kaya ko to. Kaya ipaglalaban mo. Kahit malabo, kahit walang kasiguraduhan, kahit hindi ka sure, kahit parang nangangapa ka, alam mo eh. Alam mo na maganda to. Alam mo na kaya ko to. So, fight for that. Be confident on that. Okay? In your divine messages, meron kang work through your fears. Yes, labanan ng mga takot, labanan ng mga pangamba, kayang-kaya mo yan. In your divine, meron kang the Seven of Pentacles. Si Seven of Pentacles here, sinasabi na pagtiyagaan yung mga bunga na gusto mong makuha. Hindi pwedeng minamadali. Hindi pwedeng gusto mo ngayon gawin, gusto mo agad, ngayon din agad yung resulta. No. Things take time. There is something that you need to understand. Na divine timing is at play always in your life. Especially with career growth, with career success, or kaperahan. Sometimes kailangan mo maghintay. Kailangan mong hintayin mahinog or magbunga, di ba? So, kapag meron kang balak gawin, work on it. Strive hard for it and wait for the result. Hindi pwedeng nagmamadali or naiirita or nagde-demand na frustrate agad-agad. You need to wait for this. Okay? Every good outcome is worth the wait. Seven of Pentacles, the Temperance card. Tingnan mo naman, talagang Temperance card po ay divine timing. Siya ang card na sinasabihan ka na manalig ka, manalig ka, manalig ka. Magsipag ka lang ngayon, gawin mo lang makakaya mo, darating din yan. Darating din siya para sa'yo. Kailangan ngayon magpasensya, habaan ang pangunawa, wag na wag irarash, daanan yung proseso, magbubunga din yan para sa'yo. Okay? Outcome mo to, bigyan mo na kita ng fortune cards. You have Fox, shrewdness and resourcefulness, especially in business. Sabi dito, magtipid, bantayang mabuti ang negosyo or trabaho o project, especially yung mga lumalabas na pera, kailangan talagang nakatutok ka dyan. You have chain of events that will affect your life. Talagang panahon ito ng pagbabago. Plot point after plot point after plot point, talagang may mga mangyayari sa'yo this time na magpapaabante sa'yo. Kaya huwag kang matakot sa change. Panahon na to para sumulong ka sa iyong kaching-kaching. You have feather, someone you know is undependable and insincere. Meron ka daw mga tao sa paligid mo na hindi mo pagkakatiwalaan, hindi maaasahan, kaya you need to really trust yourself. Focus on yourself. Don't depend on other people. May magagawa ko on your own, especially on your own tagumpay. You have psychic ability, trust your intuition. Sabi ko nga, pag ramdam mo. Pag alam mong kaya mo. So pagkatiwalaan ng yung intuition. Ang yung outcome for May, pera and career, patuloy ng June, you have the High Priestess. Yes, you know it in your heart. Alam mo. Kahit wala kang kasagutan, wala kang kaliwanagan, pero you know in yourself na kaya ko to, tatanggapin ko to, panahon na for me to move on, panahon na for me to elevate. You know it, that the time is now. No? Huwag mo rin daw pagudahan ng sarili mo. You have the every possibility, every potential sa mundo para gawin yung bagay na yan. Huwag na huwag questionin ng sarili. Dahil the fact na dumating sa iyo yung biyayang yan, ibig sabihin, para sa iyo talaga yan. Nakatadhana yan. So, meron kang kakayanan para pagtagumpayan yun. Kaya, wag maliitin ang iyong sarili. Okay? High Priestess, the Ace of Wands. 1-1 here, telling you you're on the right direction, you're on the right path, and definitely, merong bagong opportunity talaga na naghihintay para sa'yo. Time and time again, sinabi sa atin, may bagong darating. Kaya maghanda ka. Pagkatiwalaan ng sarili, gawin mo lang, try mo lang with passion, with love, with adventure, and giggle for more. Iging successful ito para sa'yo. Congrats po and good luck. Okay? So Leo, dumako na tayo sa yung isang tanong, isang sagot. Close your eyes and concentrate on this one question. Inhale and exhale the answer to your question. You have
King of Cups, the Fool card, and the Two of Wands. At the bottom of your deck, you have the Hanged Man. Nakita ko dito nagadalawang isip ka pa tungkol sa isang bagay, tungkol sa question mo. Hindi mo alam kung anong kikilos mo at parang stuck ka, no? Nakabitin ka dyan and you don't know what to maneuver sa bagay na ito. Your spirit guides are telling you, tignan mo sa ibang perspektibo yung question mo para hindi ka ma-stuck, para hindi ka stagnant na ganyan. Makikita mo din, aralin mo siya, tignan mo mabuti yung sitwasyon mo sa question na yan, makikita mo this time na parang, ay, ganto pala gagawin ko. Ay, mali pala tong inaasahan ko. Ganto pala. No? So now, ready ka na to take a risk. Ramdam ko yan. Alam ko na handa ka nang kumawala. Both cards are telling you na handa ka nang kumawala sa comfort zone mo. Kasi nga parang walang growth, stagnant ka dyan, nakatenga ka dyan, and you want a new thing. Sabi mo, panahon na para sumugal, panahon na para mag-try, panahon na para mag-elevate. And this elevation, ramdam ko na medyo kabado ka. Medyo takot ka, nag-aalangan ka, at kumakabog-kabog yung puso mo in this sudden move. Pero sabi ng yung spirit guides, ito yung panahon para magplano. Plano ka muna, upo ka muna. Take a break, no? Both cards are telling you, let's sit down, plansyahin natin, klaruhin natin yung plano bago tayo gumalaw. Because risk is nothing if it's not calculated. Sabi dito, kailangan kalkulado yung bawat hakbang mo. Huwag mong daanin sa emosyon. Huwag mong daanin sa takot, sa kaba, sa pananabik, sa saya, sa excitement. No. Utak ang pairalin, hindi emosyon. Yung emosyon mo, paglalaruan ka niyan eh. Kaba, excitement, gigil, gutom sa ganyan, gutom sa success, pagnanais na malamangan yung kaibigan or maging mas successful sa kanila, panaglalaroan ka ng emosyon mo. Pero kung utak ang gagamitin mo, may isip mo yung tamang plano na malinaw para makawala ka na sa stuck na yan at makalabas ka na sa yung comfort zone at makatulay sa mga bagay na para sa'yo talaga. Time na for you to take a risk, pero plano muna. And then kalmahan mo lang sarili mo. Hindi ka makapag-isip ng tama kung medyo emotional ka. Use your head. Kayang-kaya mo to. Kayang-kaya mo to. Kung naghahanap ka ng question kung yes or no, the answer is yes. Panahon na to expand, panahon na to grow, panahon na to take a risk, and panahon na para utak naman ang pairalin at hindi emosyon. Makakawala ka na sa stuck energy mo. Lalarga ka na. This is the time. Congratulations. Okay? So, Leo, yan po yung isang tanong, isang sagot. Ganon din po ang inyong May, pera, and career. Saan po kayo nakaresonate? Comment below, basahin ko po yan. Thank you, Holy Spirit, Spirit Guides, for the clarity and messages na dapat malaman ng mga Leo this month. Thank you po for watching hanggang dulo. I love you. This has been James for James Tarot PH. God bless everybody.